Ngayon ay tatalakayin natin ang mga proyektong isinagawa ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng AFP Modernization Program. Focus muna tayo sa kanyang unang 3 taon mula 2016 hanggang 2019. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Tara't ating balikan kung ano-ano ang mga makabuluhang hakbang para palakasin ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa ilalim ng liderato ni dating Pangulong Duterte. Una sa listahan ay ang FA-50PH Light Fighter Jets. Bagamat naumpisahan ang kontrata sa panahon ni dating Pangulong Aquino, sa unang taon ni Duterte, taong 2017, ay natapos ang delivery ng lahat ng 12 units ng FA-50 jets mula South Korea. Ang eroplanong ito ay ginagamit sa mga air patrols at operasyon laban sa terorismo tulad ng sa Marawi Siege. Taong 2018 naman, nang aprubahan naman ni dating Pangulong Duterte ang ikalawang yugto ng AFP Modernization Program na nagkakahalaga ng humigit kumulang 300 bilyong piso. Sa phase na ito ay nakapaloob ang mas malalaking proyekto tulad ng missile system, drone tech at naval upgrades. Isa rin sa mga naging flagship project ni Pangulong Duterte ay ang pagpirma ng kontrata para sa 2 modernong frigates na gawa ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Pinirmahan ito noong 2016 at nagsimula naman ang konstruksyon noong 2018. Taong 2019 ay lumagda naman ang Pilipinas sa kontrata para sa 16 na units ng Black Hawk utility helicopter mula sa Poland upang palitan na ang mga luma at delikadong UH-1 helicopters. Bahagi ito ng enhancement ng air mobility ng ating kasundaluhan. Noong 2018 din ay unang beses na nagkaroon ng missile capability ang Philippine Navy matapos bilhin at i-deploy ang Spike ER missile sa mga multi-purpose attack craft. Isang malaking hakbang ito para sa naval defense ng bansa. Sunod-sunod din ang pagbili ng mga kagamitan gaya ng Isuzu troop carriers, M4 rifles, force protection gear at night vision device mula 2016 hanggang 2019 para sa Philippine Army at Philippine Marines. Malaking tulong ang mga ito para sa anti-insurgency at counter-terrorism efforts. Sa unang 3 taon ni PRRD ay makikita na seryoso ang gobyerno sa pagpapalakas ng ating militar. Pinagsabay ang pagbili ng air assets, naval assets at ground equipments para sa modernisasyon. Malaki ang naging epekto nito sa kakayahan ng AFP, lalo na sa mga operasyon laban sa terorismo gaya ng Marawi Siege noong 2017. At ito na nga ang mga naging ambag ni dating Pangulong Duterte sa AFP Modernization sa kanyang unang 3 taon. Maaari niyong i-comment sa baba ang mga proyektong naisakatuparan naman ni Pangulong Marcos at ito ay gagawan din natin ng video. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.